Tinaniman din daw ng droga ang ilang tinukhang sa Quezon City, kaya may petisyon na kontra Oplan tukhang sa Korte Suprema. Saksi si Lia Manyalak del Castillo. Naabutan daw na nagdodroga pagkatapos nanlaban daw sa mga nang-raid na pulis. Kaya napatay raw sina Marcelo Daa Jr., Rafi Gabo, Anthony Comendon at Jesse Cule. Maswerte namang nakaligtas si Efren Murillo. 5 buwan matapos ang insidenteng yan sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City, kinwestiyon ng mga kaanak ng 4 na biktima sa Korte Suprema ang operasyon na bahagi lang sana ng Oplan tukhang. Hindi raw talaga nagdodroga ang mga biktima at tinaniman lang daw sila ng ebidensya. Hiling nila, ipatigil ang ganyang mga operasyon sa kanilang lugar at ibang sakop ng QCPD Station 6. Ipatigil muna pansamantala habang dinidinig po itong kaso yung mga tukhang na ginagawa ng PNP doon po sa lugar. Sa Payatas po, localized lang po ito muna. The police are always saying that they have intelligence reports. So we want them to show to us whether there is in fact a basis for saying that the victims are really drug suspects or are involved in the trade of illegal drugs. Unang petisyon din ito kontra Oplan tukhang na inihain sa Korte Suprema. Isa sa mga punto ng mga nagpetisyon, mali ang report ng joint operation ng polis kung saan nila isinagawa ang Oplan tukhang na patunay raw na gumagawa ang mga polis ng ebidensya. Humiling din sila ng writ of amparo laban kay PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa at 6 na polis Quezon City. Kung mapagbigyan, kailangan bigyan ng proteksyon ng mga humiling laban sa mga pulis na yan na ang ilan ay bumabalik pa raw sa lugar. Muli namang giit ng palasyo, hindi nila kinukonsente ang anumang extrajudicial killings. Ako si Lia Manyalak del Castillo, ang inyong saksi.